Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 15, 2026 at tayo po ay nasa ika-6 na linggo ng karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Sirach chapter 15 verses 16 to 21. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong maibigan. Makapipili ka ng alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapili ang siya mong tutunguhan. Dakila ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng bawat tao at kinakalinga niya ang mga may takot sa Kanya. Kailanmay wala siyang inutusang magpakasama o pinahintulutang magkasala. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Sa araw na ito ay atin pong narinig sa ating unang pagbasa, ang karunungang dulot ng aklat ni Sirach. At sinasabi nga, sa bungad pa lang, talagang matatauhan ka na, na sinasabing, kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Diyos. So, parang, di ba, ang buhay nga ay matter of choice. And, hindi lang basta choice, kundi choices. Araw-araw, meron tayong desisyon na dapat gawin. Araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para pumili sa kung ano ang gusto natin. Kung paano ang desisyon na mahalin at sundin ng Diyos, nasa sa iyo. Hindi tayo ginawa ng Diyos na robot na kumbaga, wala tayong isang desisyon. Hindi tayo ginawang robot na para sumunod na lang ng sumunod na hindi nag-iisip. Kaya nga binigyan tayo ng isip at talino na bukod tangi sa lahat ng kanyang nilikha, tayong mga tao ay binigyan niya ng kakayahang mag-isip. Dito nga, magamit natin na sa araw-araw ay makapili tayo ng kung ano ang makabubuti o kung ano ang hindi dapat nating pinipili. So, sabi nga, ikaw ang pipili, anong gusto mong tahakin sa buhay. Ikaw ang pipili kung tubig at apoy. Pero ano man ang iyong piliin, kailangan mo itong panindigan. Ano man ang iyong piliin, yakapin mo ito. Kumbaga, hindi rin naman basta paninindigan na lang. Kasi minsan, yun nga, nagkakamali tayo ng pagpili. Pero yung kagandahan po, nagkamali ka ngayon, bukas, maaari mo itong itama. Kung mali ang naging desisyon mo ngayon, bukas, piliin mo ang isa pa na kumbaga mas mainam. Pero yun, sa pagpili natin sa reality, na minsan akala natin ito na yung mabuti, ito na yung tama, pero may mga pagkakataon na maraming beses tayong nagkamali ng ating pong ginawa. Maraming pagkakataon na tayo po ay nagkamali sa ating mga desisyon. So, ganun pa man, ang Diyos ay napakabuti para sa atin, para bigyan tayo ng pagkakataong itama ang ating mga maling desisyon at muling pumili sa mga bagay na dapat nating pinahalagahan. So, muli, nasa sa iyo, ikaw magpapasya kung susundin mo ang utos ng Diyos. Nasa sa iyo din kung mananatili ka sa ating pananampalataya bilang Kristiyano, bilang Katoliko, o lilipat ka sa ibang sekta o sa ibang reliyon. Nasa sa iyo yan. Basta malinaw at buo at kaya mong panindigan ang iyong piniling desisyon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.